Isa ito sa pinakamalupit at di makatawang pag-atake ng mga Ruso sa mga lungsod ng Ukraine. Sa pagkakataong ito, wala na ngang kahit pagpapakitang mga target militar ang pakay nila. Direkta nilang binomba ang mga bahay ng sibilyan. Noong gabi ng Hulyo 30, inilunsad ng Russia ang isa sa pinakamalalakas na pag-atake kamakailan gamit ang 70 raketa at mahigit 280 drone na sabay na umatake sa 10 rehiyon ng Ukraine. Sa mga guho ng wasak na bahay sa Lviv, naghanap ang mga rescuer ng mga taong buhay pa. Sa Kryvyi, tumama ang isang balistik na raketang Iskander-M na pinakawalan mula sa Voronezh ng Russia. Tumama mismo sa isang pribadong bahay kung saan natutulog ang isang pamilyang may maraming anak. At sa kasamaang palad, kinuha ng raketang ito ang buhay ng 6 na tao, kabilang ang maliliit na bata. Sa episode na ito, pag-uusapan natin based sa katotohanan ang mga nangyari ngayong gabi sa bawat lungsod at ang nasa likod ng mga nakakatakot na bilang. Ngayong gabi, hindi lang sariling rakyeta ng mga Ruso ang ginamit nila, pati na rin ang galing Hilagang Korea. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang magkasama ang paksang ito. Bago natin talakayin ang paksa, paki-subscribe muna sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers. Kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat isa sa inyong mag-subscribe. Itutuloy. Mga subtitle, ginawa ni Dima Torzok. Mga subtitle. Sige, simulan natin sa saklaw ng pag-atake ng mga Ruso noong gabi ng Hulyo 30. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, 70 raketa at halos 280 drone ang lumipad sa bansa ngayong gabi. Naitala ng Air Force ng sandatahang lakas ng Ukraine ang ilang sabayang bugso ng mga ballistic at cruise missile. Kasama pati hypersonic na raketang Zircon. Nasa ilalim ng pag-atake ang Kyiv at Kyiv Oblast, Dnipropetrovsk, Poltava, Lviv, Kharkiv, Vinnytsia, Rivne at Ivano-Frankivsk na mga rehiyon. 10 rehiyon sa isang gabi mula silangan hanggang kanluran ng bansa at ilang dosenang kilometro na lang mula sa hangganan ng Poland. Gumamit pa ng ballistic missiles. Halimbawa, sa Vinnytsia, tumunog ang air raid alarm matapos ang pag-atake. Ang pinakamalaking trahedya ng gabing ito ay nangyari sa Kryvyi Rog. Ito ang pinakamabigat na trahedya ng gabing ito at kailangan itong pag-usapan ng direkta para sa mga manonood na nanonood ng aking mga palabas sa ibang mga wika. Malinaw na sinasadya ng mga Ruso ang pagpapasabog ng missile sa mga tirahan at hindi ito aksidente. Sa bayan ng Radushnaya, isang ballistic missile mula sa Iskander-M na pinakawalan mula sa Voronezh, Russia, tumama ng direkta sa isang pribadong tirahang bahay. Hindi sa isang military na pasilidad, hindi rin malapit dito. Hindi ito proyekto ng infrastruktura o malaking gusali na maraming apartment. Hindi. Ang balistikong misil na direktang tumama sa isang maliit na pribadong bahay kung saan natutulog noon ang isang pamilyang may maraming anak. Ayon sa pinakabagong impormasyon, 6 ang nasawi, 3 matatanda at 3 bata ang mga ito. Ibinunyag ni Ministro Ivan Vygotsky ang edad ng mga batang nasawi, 1 batang babae, 1 taon, at 2 batang lalaki, 11 at 17 taon, ang nakatira sa bahay kasama sina Artem, 47, Elena, 41, kanilang mga anak at ang apo, 1 at kalahating taon. Iniulat na yon ni Presidente ng Ukraine na si Zelensky na bukod sa 6 na nasawi, 2 pang bata sa kabutihang palad ay nailigtas mula sa guho ng buhay kahit na maluba ang kanilang mga sugat. Nagpatuloy buong umaga ang search and rescue. Posibleng may 4 pang bata ang natira sa guho.
8 ang nasugatan kabilang ang kapitbahay na pamilya, isang babae at 2 batang nailigtas sa guho. Muli, isang ballistic missile ang tumama ng direkta sa isang pribadong bahay. Isa lang itong maliit na tuldok sa mapa. Pagtingin mo sa listahan ng mga namatay, ramdam mong mabigat sa katawan. Hindi ito isang infrastruktura o target militar dahil ng paulit-ulit na sinasabi ng propaganda ng Russia sa loob ng maraming taon. Mga bata ito, mga batang natutulog sa sarili nilang kama nang tamaan ng ballistic missile na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ang kanilang bahay. Ngayon, ang Lviv, isang lungsod na matagal nang itinuturing na medyo ligtas, ay nasira noong gabi ng Hulyo 30 nang tamaan ang mga gusaling tirahan na may maraming palapag. Sinabi ni Maxim Kozitsky, pinuno ng Lviv Regional Military Administration, may mga tao sa guho. Ginagawa ng mga rescuer ang lahat para mailigtas sila agad. Ang mga tao mula sa nasirang 5 palapag na gusali sa Peyton Street ay inilikas gamit ang crane dahil barado ang hagdanan. Ganon kaseryoso ang pagkasira ng bahay na yon. Ayon sa alkalde ng Lviv na si Andrei Sadovoy, hanggang ngayong umaga hindi bababa sa 6 ang nasugatan at 5 sa kanila ang kinailangang dalhin sa ospital. Kalaunan, habang nililinis ng mga rescuer ang guho ng 5 palapag na gusali, natagpuan nila ang bangkay ng isang lalaki. May mga pagsabog din na narinig sa mga rehiyon ng Vinnytsia, Rivne at Ivano-Frankivsk, ibig sabihin sa pinakakanlurang bahagi ng bansa, doon kung saan halos abot kamay na lang ang Poland. At isa sa mga missile ay umabot talaga sa Poland at pumasok pa ito ng 70 kilometro sa loob ng Poland. May hiwalay akong episode tungkol dito, kaya pumunta kayo sa channel, mag-subscribe at panurin ninyo. Sumali rin sa aking Telegram channel na Pichi News kung saan inilalatalan namin lahat ng anunsyo ng episode sa YouTube channel na ito. At doon din lumalabas ang mga balita ng mas mabilis habang dumarating ang mga ito. Kyiv. Tinamaan din noong gabing iyon ng ballistic missiles ang kabisera ng Ukraine. Ipinahayag ni Mayor Vitaly Klitschko ng Kyiv ang ballistic missile attack sa lungsod. Batay sa datos ng Pambansang Emergency Service, 1 namatay at 2 ang nasugatan. Pagkatapos ng pag-atake, nagkaroon ng sunog sa 2 distrito. Sa Obolonsky, nasunog ang mga tindahan sa palengke, sa Sviatoshinsky, sa garahe ng kooperatiba. Kapansin-pansin, ayon sa opisyal na datos, halos 60,000 taga Kyiv ang nagpalipas ng gabi sa metro ngayong gabi sa mga istasyon ng subway. Umabot pa sa punto na tumigil na ang subway sa pagpapapasok ng mga tao sa mga istasyon ng metro dahil punong-puno na ang mga ito. Bukod pa rito, nung gabing yon mahaba ang pila sa underground parking dahil sinusubukan ng mga taga Kyiv itago ang kanilang sasakyan, kaya nakakabahala talaga ang sitwasyon sa Kyiv. Tinamaan din ng pag-atake ang rehiyon ng Kiev. Sa Skibin, distrito ng Brovary, nawasak ang isang 2 palapag na pribadong bahay. Nasira rin ang 2 katabing bahay at 5 tao, kabilang ang isang bata, ang nasugatan. Rehiyon ng Poltava, tinamaan ng drone ang mga bodega ng pribadong kumpanya at 1 tao ang namatay. Inatake rin ang Nova Posta Terminal para sa mga banyagang manonood, isa itong kumpanya na nagde-deliver ng mga package para sa mga ordinaryong sibilyan sa buong bansa. Agad na naapula ang sumiklab na sunog. Pagsamahin mo lahat ito, makakabuo ka ng nakakatakot na larawan ng gabi. 10 rehiyon, 70 raketa, halos 3 drone, mga nasawi sa Kryvyi Rog, mga nasawi sa Kyiv, sa Poltava, sa Lviv, 12 ng sugatan, pati mga bata at wasak na bahay mula silangan hanggang kanluran ng bansa. At hindi pa kasama rito ang mga patuloy na hinahanap ng mga rescuer sa ilalim ng guho kahit pagkatapos mailatala ang mga unang opisyal na ulat. Isang natatanging pangyayari ngayong gabi ay ilang Russian na raketa ang dumaan ng mapanganib na malapit sa hangganan ng NATO, kabilang ang cruise missile na Kisangdaan at isa. Tumawid sa impapawid ng Poland at bumagsak sa teritoryo nito. Isa itong malaking usapin, ngunit binibigyang diin ito ang pinakamahalaga. Ang Russia ay tumatama sa mga lungsod ng Ukraine ng sobrang tindi at walang kontrol, kaya ang mga raketa nito ay umaabot na sa teritoryo ng mga kalapit na bansang kasapi ng Alyansang Hilagang Atlantiko. Ipapaliwanag ko ng maikli ang dahilan ng gabing ito at kung bakit ito nangyari. Paalala, noon pa nagbabala si Vladimir Zelensky tungkol sa mataas na posibilidad ng malawakang pag-atake. Nadiskubre ng Ukrainian intelligence ang paghahanda ng mga Ruso at ilang araw din silang naghanda para sa atake.
Tinawag ng Russia ang mga ganitong pag-atake bilang tugon sa mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang teritoryo at mga malalayuang operasyon laban sa kanilang mga refinery ng langis at lohistika. Bagaman inuulit ko, ang mga katotohanan ng sanhi at bunga ay malinaw na nagpapakita na hindi kayang gumanti ng Russia. Dahil siya mismo ang nagpasimula ng bigmaan at siya ang agresor, kahit ang umaatake ay hindi maaring gumanti. Ang Ukraine ang siyang tumutugon sa mga barbarikong pag-atake ng mga Ruso. Sa mga Ruso na nanonood ng aking mga palabas, inuulit ko, ikot-ikotin niyo lang sa isip nyo na kung hindi sana inatake ng Russia ang Ukraine noong 2014, kung noong 2022 ay hindi sila nagsimula ng malawakang digmaan laban sa Ukraine, wala sanang kahit isang drone o kahit isang missile na lilipad papunta sa teritoryo ng Russia. Wala sanang kahit isang sunog sa mga oil refinery at sa mga bodega ng wild berries. Kaya pakiusap, gamitin nyo naman ang otak nyo at intindihin ang simpleng sanhi at bunga. Pero mahalagang tandaan na itong tampururot na baliw na si Vladimir Putin, hindi basta-basta lang pumili ng petsa at mga target para sa mga pag-atake. Ang tampururot na baliw na ito ay nagpapadala ng mensahe sa ganitong paraan. Kung si Donald Trump ay pangalawang beses ngayong buwan na nakipagkita kay Vladimir Zelensky, pero kay Vladimir Putin ay hindi man lang tumawag. Parang sinasabi ni Putin, ipapaalam ko sa iyo kung sino ang kaharap mo. Kaya heto, umatake siya sa mga tirahan ng mga tao. Ibig sabihin, seryoso, si Putin ay isang duguang baliw. Isa siyang nababaliw na matanda. Hindi siya pinansin. Sabi niya, ganon, maghahasik ako ng lagim sa inyo. Wawasakin ko ang mga bahay ninyo, pati ang bahay na tinutulugan ng pamilyang may maliliit na bata para lang mapansin ninyo ako. Paano naging ganito? Noong ika-8 ng Hulyo, nangako si Trump na tatawagan si Putin pero hindi naman tumawag. Ipapaalala ko ang sarili ko sa iyo. Ibig sabihin, itong kalbong manyak na si Putin ay parang sumisigaw gamit ang pag-ataking ito na lahat ay dapat matakot at makipagkasundo sa kanya. Bawat ganitong gabi ay nagiging konkreto at nakakatakot na argumento sa negosasyon sa mga kanduraning kaalyado para sa pagbibigay ng mga sistema ng depensa sa impapawid. Sa pakete para sa taglamig ng mga raketang pangharang ng Patriot na ilang araw bago nito ay hiniling ni Zelensky kay Trump sa Washington. Habang kulang pa ang proteksyon ng Ukraine, may namamatay pa rin. Habang inaayos pa ang mga lisensya para sa paggawa ng mga raketang pangharang na ayon kay Zelensky, maaaring abutin ng 1 hanggang 5 taon. Patuloy pa ring hinahanap ang mga bata sa guho. Sa ganitong konteksto, dapat suriin ang bawat bagong pahayag sa bilis ng pagdating ng armas, hindi lang ito diplomatikong usapin. Isang usapin ito ng buhay ng ilang pamilya, gaya ng pamilya Voronov mula Radushny na sa kasamaang palad ay nasawi ngayon. Buod, sa gabi ng Hulyo 30, naglunsad ang Rusya ng malawakang pag-atake sa 10 rehiyon ng Ukraine, 70 na mga raketa at humigit kumulang 280 na drone. Kumpirmado, 8 ang nasawi sa buong bansa, kabilang ang 6 na miyembro ng pamilya sa Kryvyi Rih. Matapos tamaan ng Iskander-M na raketa ang isang pribadong bahay. Nasira ang mga matataas na gusaling tirahan sa Lviv, hinanap ang mga tao sa guho at nahanap ang bangkay ng lalaking namatay. Apektado rin ang Kyiv, Kyivska, Poltavska, Vimitska at Rivnenska. Sa Ivano-Frankivska na rehiyon, isa sa mga raketa ay umabot sa teritoryo ng Poland. Samantala, tinatalakay ng mundo ang pagdating ng mga sistema ng depensa sa impapawid sa Ukraine. Parami ng parami ang ganitong mga gabi sa kasamaang palad. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.